Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po minsan pa ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay hinango po natin sa unang aklat ng Mga Hari, Kapitulong 11, talatay 1 hanggang 13. Pinamagatan po natin itong The Dangers of Ignoring God. At para po maunawaan natin at makapagsimula na tayo, simulan po nating basahin ang mga talata. 1 King chapter 11, 1-2. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. He followed Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David his father had done. On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Shemos, the detestable god of Moab, and for Molech, the detestable god of the Ammonites. He did the same for all his foreign wives, who burned incense and offered sacrifices to their god. The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Although he had forbidden Solomon to follow other gods, Solomon did not keep the Lord's command. So the Lord said to Solomon, "Since this is your attitude, and you have not kept my covenant and my decrees which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. Nevertheless, for the sake of David your father, I will not do it during your lifetime. I will tear it out of the hand of your son, yet I will not tear the whole kingdom from him, but will give him one tribe, for the sake of David my servant, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita, na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, kung meron pong paulit-ulit na binanggit sa mga talatang ating binasa, ay ang pagtalikod, yung attitude ni Solomon, who did not kept the covenant and decrees of the Lord. At ito po mga kapatid ay nakakapangilabot na kalagayan sa buhay ng isang mananampalataya. Yung ikay Kristiyano pero hindi ka nagiging masunurin sa mga palatuntunan ng ating Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos para tayo'y mabuhay ng may kabanalan bago palikain ang sanlibutan. Papaano tayo makakapamuhay sa kabanalan kung hindi natin susundin yung kanyang mga moralo, yung kanyang mga kautusan? Ang kautusan ng Panginoon ay magdadala sa atin sa patuloy na paglago, pag-unlad at pagtibay sa ating mga pananampalataya. Pag-aaralan po natin ang mga talatang ito because we do not hear too much preach these days about the dangers and the dangers that are out to take us off the Christian path. We don't hear so much of the preaching about Satan's deception
na maging ang mga mananampalataya ay pwedeng mahatak at maengganyo na magkasala. We cannot deny the fact na magpahanggang ngayon, meron tayong pakikibaka laban sa laman, sa mundo, sa sanlibutan at kay Satanas, na dapat tayong magpakatibay at manalig lagi sa pagtitiwala sa salita ng Diyos, dahil kung sa ating mga sarili lamang, hindi natin ito mapagtatagumpayan. Huwag nating kalimutan, ang kaway ng mundong ito ay ang tayo'y lumabag sa kasulatan at sa kautusan ng Panginoon. Hindi po nagkasala si Eva at si Adan dahil po sila'y kumain. Sa simula pa lamang po, sila po'y nagsimulang magkasala nang pinagdudahan nila ang salita at pangako ng Diyos. Hindi po sila nagsimulang nagkasala nang kunin na ni Eva yung bunga. Pumasok na po ang kasalanan nang nagsimula silang pagdudahan. Sinabi pa talaga ng Diyos na kami mamamatay pag kinain namin ito. And that is where sin comes, creeping in the lives of the first human. In 1 King chapter 11, 1-13, mababasa natin ang kasaysayan ni Solomon. Solomon being led into deception. Pinaniwala siya na hindi naman totoo, na maaaring nagbibiro lang ang Panginoon, na kung siya'y lalabag sa kautusan ng Panginoon, ay wawasakin siya ng Diyos at ang kanyang kaharian. Baka naman, Lord, nagbibiro ka lang. At dahil doon, napaniwala siya na hindi totoo ang salita ng Diyos, at kung ano yung ipinagbawal ng Diyos, siya namang kanyang ginawa. Makikita po natin, because Solomon led his life into a deceptive path, he failed to bridle his sexual passion, and he finished up with 700 wives. Ito pong 700 na ito ay mga prinsesa, anak ng mga hari, at 300 na concubines. The mind boggles as to why he desired so many women. Hindi ko po alam kung bakit at paano niya ginawa iyon. But tragically, those women had all kinds of religious beliefs that they brought along with them, and over time, the Bible says, 1 King chapter 11 verse 14, when Solomon was old, that his wives turned his heart after other gods, and his heart was not loyal to the Lord his God, as was the heart of his father David. Yan po yung naging epekto nang siya ay lumabag sa salita ng Diyos, yung epekto na siya'y dalahin nito sa pagsamba sa ibang Diyos ay katotohanan. It then goes on to tell us what gods he yielded to. Sabi po, si Astoret, yan ay goddess ng mga Sidonians. Si Molech, yun, satanic witchcraft po yan, occultic yan, abomination ng ibig sabihin po ng Molech. Detestable. At ito po ay Diyos ng mga Ammonites that were anti the living God that Solomon was raised to serve. Naririnig na po natin yan, mga Sidonians, Ammonita, mga kaaway po ng bansang Israel yan. At may sarili po yung Diyos, at ang mga Diyos niyan ay dinala ng mga asawa ni Solomon. So the women that Solomon married did not carry the same conviction and the same calling of God in their own lives. Pero si Solomon, meron siya noon. No? Yung mga asawa, they were ignorant of the standard that God sets for His people. But Solomon was not ignorant. Solomon knew all along he should have known better than to do what he did. Kung atin pong titingnan, Solomon had been pre-warned. Hindi po siya, kumbaga, nakagawa ng kasalanan dahil hindi niya alam ang kautusan. Hindi siya nakagawa ng kasalanan dahil hindi siya pinaalalahanan. No. He was very informed of what God's commandment is. He was pre-warned by God about intermarrying into such nations, and he should have been doubly wary and avoided them with all his heart, because he would have known
that when God warns us against anything at all, there will be a negative outcome if we do not heed His voice. Hindi nagbibiro ang Diyos. Lagi po yun. Kapag sinabi ng Diyos na huwag nating gagawin, huwag na nating subukin. At gaya ng binanggit ko, si Solomon ay napaalalahanan. 1 King 11:7-9. On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Shemos, the detestable god of Moab, for Molech, the detestable god of the Ammonites. He did the same. Take note, he did the same for all the foreign wives. Kung 700 wives and 300 concubines, 1,000 Diyos-Diyosan yan. 1,000 mga Diyos ang ipinagawa nitong si Solomon ng kanilang mga templo at kung ano-ano pang mga ritual na ginawa. Ang malupit po niyan yun pong paghahandog ng anak na susunugin sa panahon ni Solomon, nagpasimula yan sa Israel. He did the same for all his foreign wives who burned incense and offered sacrifices to their gods. Alam niyo po ba mga kapatid, alam niyo naman na hindi lang hayop na sinusunog ang inihandog, ultimong kanilang mga anak. Kaya yung offering ng mga anak na panganay na susunugin ay natutunan din ng bansang Israel. The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, ano sabi? Who had appeared to him twice. Sa mga talatang yan, makikita po natin na Solomon had 2 personal revelations, 2 personal encounters, 2 personal warnings from God. Yet the impact of them had been ignored. It was ignored in pursuits of what? Of fulfilling his own natural fleshly desires. And as he grew older, sabi nga, minsan pag tumatanda raw, nagkakaroon ng wisdom. Pero hindi rin po yun totoo. Minsan may mga tao kung kailan tumanda, saka naloko. Para daw pong aso nga, wala naman daw tuta na nauulol. Most of the time, ang nauulol ay yung matatanda. At itong si Solomon, nagpasimula ang buhay niya na puno ng karunungan. Nagpasimula ang kanyang pagiging hari na puno ng wisdom galing sa Diyos. Pero habang tumatanda, ayan po, marahil napuspos na siya ng kayabangan dahil matalino siya pinakamagaling na taong nabuhay. Kinukonsulta siya ng mga reyna ng ibang mga bansa. At dahil po doon, yung kanyang desire ay hindi na napigilan. Even though God had raised him to the very top of being the leader over Israel, and he wanted for nothing, Solomon failed to discipline himself to obeying the commandments of God that he spoke to him about. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kapwa ko mananampalataya, we need to be reminded again and again that the ways and calling of God are different to that of those who are not born again. The calling of believers are different from the calling of the world. Our calling is different for the non-believers. We are called to live for God. We need to be different. We are called to be disciples of Jesus, and that means we are committed to doing whatever He tells us. Mga minamahal na mga kapatid, it happens out of love relationship with Jesus. Mangyayari lang po yan sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa John 14:23, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. So yan po yung paalala Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin siya. Nakakalungkot na hallelujah, hallelujah, amen, amen, lundagan ng lundagan, iyakan ng iyakan, pag oras ng pananambahan, pero pagkatapos naman ito, itinatakwil ng mga ginagawa sa pamumuhay ang katotohanan o ang sinasabing mahal nila ang Diyos. Tandaan po ninyo, Christianity is a personal relationship with Jesus.
who is alive from the dead, and His Holy Spirit lives within us to lead and guide us in all truth. Sabi ng unang Korintos 6:19 hanggang 20, tayo ikay hindi na sa ating mga sarili. Binili na tayo sa halaga. Ang ating buhay ay templo na ng Holy Spirit. So kailangan mamuhay tayo sa pamumuhay ayon sa bagay ng Espiritu. If we ignore the leading of the Holy Spirit, we will finish up with a religious belief system that still believes in God but has no power. No power to keep us free from the bondage and dictates of the world. Hahatakin tayo ng kaaway. Gaya ng binanggit ko, meron tayong 3 kaaway. Ang sanlibutang ito, ang ating mga desire, at ang ating kaaway na si Satanas. Hahatakin at hahatakin tayo nito sa gawain na hindi matuwid sa paningin ng Diyos. And let us not think that we are immune to such. Maging si Solomon sa Matthew 6:29, Solomon in all his glory, meron siyang limitations. Meron siyang hindi kayang gawin. Una nga po sa Matthew 6:29, medyo out of context, gusto ko lang ipakita na kahit napakamakapangyarihan ni Solomon, hindi siya nakapagsuot ng lily in the valley, yung kagandahan ng lily in the valleys. Kinumpara yan doon ang Panginoong Jesucristo. Solomon in all his splendor and his glory, hindi nakapagbihis ng ganyang kagaganda sa mga bulaklak na yan. Pero yung mga bulaklak na yan, ngayon ay nandyan, mamayang hapon patay yan, ipinakikita lang na kahit ang hari, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kapangyarihan, isang pitik lang ikaw, mamaya wala ka na rin. And even the wisest of king like Solomon make such dumb decisions to follow his own lust, the lustful desire of his heart, and to do what the Lord warned him twice not to do. Amen? So, let this New Testament scripture reminds us ng sinulatan ni Pablo si Timoteo, ito ang sabi niya. The Spirit clearly says that in latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose conscience have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. Sinasabi ni Pablo kay Timoteo, darating yung panahon, sabi ng Espiritu, na ang mga tao ay susunod sa mapandayang espiritu, na turo ng mga demonyo. Ang mga teaching na ito'y galing sa mga hipokritong sinungaling, na ang kanilang mga konsensya had been seared as with a hot iron. Mga minamahal, na sa panahong yun tayo, napakarami pong mga tagapagturo na ililigaw kayo, dadalahin kayo, i-entice kayo sa pag-ibig sa salapi, sa pag-ibig sa sarili, sa pag-ibig sa gusto ng inyong mga puso. Kaya ang mga mensahe ngayon ay puro ganun no? Ang layunin ay puro ang iyong sarili, love yourself. No po? How to be you, how to be successful. Yung mga ganong klase ng mensaheng maririnig natin sa panahon ngayon. And we seldom hear preaching about the scripture, preaching about the Bible. Madalang po yun ngayon, mga kapatid. At alam nyo kung anong sinasabi ko. So anong sabi dyan ni Pablo kay Timoteo? The Spirit makes it clear that as time goes on, some are going to give up on their faith. And they will chase after demonic illusions put forth by professional liars in the pulpit. And these liars have lied so well and for so long that they've lost their capacity for truth. Yan pong si Kibuloy, yung numero 1 example niya sa Pilipinas. Pero ngayon ay kakandidato pang senador. Baka manalo pa. Opo. Baka manalo pa si Kibuloy. Imagine niyo po kung gaano nakatindi
ang kabulukan ng bayang Pilipinas pag nangyari pa yon. And they will tell you not to get married. They will tell you not to eat this or that food, perfectly good food God created to be eaten heartily with thanksgiving by Christians. Ito po ngayon, ang daming bawal, ang daming ganito, ang daming ganon, hindi naman sinasabi ng banal na kasulatan. Mga minamahal na mga kapatid, our problem may not be the same as Solomon's, but it may be a failing to take heed to what God has spoken in the past. And our lives are now being lived out in weakness, frustration, and bad attitudes because someone has talked us out of the will of the Lord. Maaring hindi rin naman pita ng laman ang inyong kasalanan, maaring hindi naman desire ng flesh ang ating mga pagkakamali, pero yung the fact na tayo'y lumayo sa turo ng Panginoon, naakay sa ibang mga katuruan, ay kaparehas din ng mga pagkakamali ng Haring Solomon. So putting together something or build something is not easy. Alam niyo mga kapatid, mahilig akong bumili ng mga bagay-bagay sa Amazon. Pag bumili ka ng isang bagay sa Amazon, ang mabigat doon, ubod ng hirap buuin. Bumili ka halimbawa ng isang lamesa o isang cabinet. Bago mo mabuo, no? Napakahirap. Nakakaranas na ba ho kayo nung araw kayo ay bumili ng puzzle na kayo mismo nung pag binili nyo sumawa kayo dahil di nyo mabuo? Putting together a toy or a piece of furniture rarely goes as smoothly as expected. Hindi po madali. And this is especially true if we don't read the instruction. Tama? Lalong mas mahirap kung wala kang instruction. Tinawag po ako ng aking panganay na si Yenyen. Magpapalit po siya ng doorknob doon sa kanyang bahay. At bumili siya ng smart doorknob. Uso na po ngayon yun yung pindot na lang ng pindot. Tapos na i-connecta mo pa sa apps sa yung cellphone. Pwede mong buksan kahit wala ka sa bahay mo. Pwede mong ilak kahit wala ka sa bahay mo. So sabi niya, Tay, pwede ba tulungan niyo ako magkabit nito? Kasi ako po yung nagkakabit nun dito sa bahay namin. Dalawa po yung pintuan namin. Puro ganun, no po. Smart. Smart na po. Minsan mas smart pa sa tao na po. So, pumunta po kami doon. Sabi nung anak ko, Tay, ito yung mga doorknob. So, binuksan po namin. Kinabit namin. Nako, di namin maipasok-pasok. Yung mga... To make the long story short, mahigit 1 oras po kami nung anak ko, di namin magawa. Sabi niya, Tay, magbasa tayo kasi ng instruction. Baka iba yung sa inyo, iba ito. No, magkakaiba po Bawat brand iba So, ganun nga pong ginawa namin. Nako, mahigit po 2 oras bago namin naikabit yung isang doorknob. Pero sa isang professional na alam yung ginagawa niya, siguro mga 30 minutes the most. Pero napakahirap. Lalo na nga mga kapatid, kung hindi kayo nagbabasa ng instructions. Perhaps they're too long or difficult to understand. Sometimes sumusuko tayo, we ignore them. Then we wonder why the project doesn't turn out right. Ang dahilan, kasi sumuko ka na This is how many believers live in the Christian life. They try to figure it out without referring to the manual, without referring to the Word of God. Ang mga katwiran, haba-haba naman magbasa niyang Bible. They think that the Word of God takes a lot of time bago mo matutunan, bago mo maunawaan, and they just surrender and give up. Pero pag dumating na yung mga problema, dumating na yung mga suliranin, sumabit na ang buhay, wala namang ibang tatakbuhan din, kundi ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ignoring the Word of God is dangerous. When we stop reading the Scripture and applying the principles of the Scripture, mga minamahal, we actually start drifting away from God. And Peter tells us to long for the Word so we may grow in respect for our salvation. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2, do not forget the indwelling Holy Spirit that will bring understanding when we read the Word of God. Kaya, if you desire, listen to this,
If your desire is to glorify God and overcome worries, fears, and sin, then the Scripture must be your priority. Kung gusto mong mapagtagumpayan ang mga pag-aalala sa buhay, yung takot, yung kasalanan, ang salita ng Diyos ang dapat nauuna at nagiging prioridad. Reading, studying, and applying the Word may require sacrifices, but the reward of knowing your salvation, knowing your Savior better, and living a life pleasing to God is worth it. Napakaraming pwedeng maging kompromiso sa mundong ito. Maaaring yakagin ka ng mundong ito patungo sa kapahamakan katulad ng nangyari kay Haring Solomon. Mababasa natin na ang pangako ng Diyos, your kingdom will be divided. Oo, hindi sa panahon mo, hindi hahatiin ang iyong kaharian, hindi mawawasak sa iyong panahon, pero sa anak mo, sa susunod na lahi. At tinalakay na po natin yan nung nakalipas. Paano nagkaroon ng divided kingdom? Paano si Josaphat na nandun sa Southern Kingdom, sa lahi po ni Haring Solomon, ay nakinig sa mga payo ni Ahab ng Northern Kingdom. At nagresulta po ito ng katakot-takot na problema sa bansang Israel. Nawasak hanggang sa sila ay naging alipin ng mga kaaway sa Babylonia, sa Ehipto, at kung saan-saan pa. Mga minamahal na mga kapatid, sana po sa maiksing oras na ito ng ating pagbubulay, this may be the shortest of the lesson that I will be imparting here sa Tinig ng Pag-asa. Hindi po ako nagmamadali, pero gusto ko lang i-remind ang bawat isa sa atin na ang kasalanan ni Solomon ay pwedeng maging kasalanan ng bawat isa sa atin. Hindi man kayo nangangalo niya ngayon, hindi man kayo kumuha ng maraming asawa, hindi man kayo may concubine, pero yung desire to follow the flesh, yung kagustuhang sundin ang pita ng laman, sa pamamagitan ng pakikipagkompromiso, hahantong po tayo sa paglayo sa layunin ng Diyos. At hindi imposible na maging mananampalataya kapag hindi ka aware sa mga kautusan ng Diyos, kapag hindi mo alam ang mga nais ipagawa ng Diyos, ay makagawa ng kalapastanganan sa kalooban ng Diyos. Opo, ang anak ay mananatiling anak. Si Solomon ay nanatiling malapit sa puso ng Diyos, pero ang kaparusahan ng kanyang mga pagsuway sa kalooban ng Diyos ay naranasan niya at ng kanyang buong sambahayan. Kaya napakahalaga, isaturate natin ang ating mga buhay sa paalala ng salita ng Diyos, sa pagbabasa nito, sa pag-aaral nito, sa pag-a-apply ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po ito madali. Kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, ang paggawa ng anumang bagay ay mahirap lalo kung walang manual o walang instruction. Ganon din sa ating mga buhay. No wonder maraming mga buhay ngayon ang napapahamak. Maraming mga buhay ngayon ang siyang nasa masalimuot na kalagayan. Ang dahilan, illiteracy from what the Scripture commands. Amen? O kung alaman, katulad ni Haring Solomon, yung alam na nga ang kautusan, may possibility pa na magkamali. May possibility pa na sumuway, di lalo na yung hindi nakakaalam. Amen, mga kapatid? Kaya, the reward of knowing your Savior, the reward of following Christ and His commandments is better, and living a life pleasing to God is worth it. Amen? So pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid.